It's 4 p.m. of a Friday. We're bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon or the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories are watching this Friday, January 3. President Bongbong Marcos signs an executive order reorganizing the National Security Council. EO 81 removes the vice president and past presidents from the NSC and the Council's executive committee. In his order, Marcos says the move is to ensure that NSC members are, and we quote, uphold and protect national security and sovereignty. The Department of Health is refuting social media posts claiming an alleged international health concern now in China. The DOH stresses that there is no confirmation from the World Health Organization about this. The agency in turn urges everybody to refrain from sharing unverified information to avoid confusion. The Bureau of Immigration is set to deport over 11,000 foreign nationals involved in POGO operations. The President's order for a total POGO ban officially took effect January 1. And joining us today is Storycon's resident political pundit, Tito Ronald Llamas, I think all the way from Baguio City pa rin. Mukhang magandang kutis niya. Mukhang malamig yung pinanggagalingan niya ngayon eh. Oh, ang ganda ng kutis oh. Kaliwat kanan ng... Bakit hindi maganda kutis? Hindi naman ini-imply ko. Ang daming problema ng bansa, kutis ko napansin mo. Di ba? Maganda ang kulay niya, maganda ang kutis. Kaliwat kanan ng kanyang pisngi at pati yung bumbunan. Tito Ronald, niloko ka ni Ami. Let's bring in Ami Paminuan, ng editor-in-chief ng Philippine Star, all the way from Parañaque City. Sadyang maganda talaga kutis nito. Happy Friday! Happy Friday! Kahit nasa Parañaque lang yan. Pinag-uusapan lang namin ni Ami yung EO ng presidente. Oo nga eh. Biglang kutis ko napansin mo. Oo nga eh. Apparently, there are more important things than Executive Order number 81. Of course, they're talking about yung EO ng Pangulo kung saan mukhang na-etsipera ang Vice Presidente. At ang lahat ng dating Pangulo, kasama siyempre ang kanyang ama. So, actually, siya na lang pwede, GMA pala, no? Si GMA din. Pero understandable naman yun, Ami at saka Ed, understandable naman. Dahil yung former president ay threaten sa presidente ng coup, mutiny, secession. So parang understandable naman. Tapos yung vice president, hindi lang coup tsaka mutiny yung threat niya. Assassination. Papapatay. So, magpapa-assassinate. Parang ang hirap imbitahin sa National Security Council. Pero Tito Ronald, by their argument, you're just taking everything out of context. Out of context, national security threat yun eh. By the Vice President's argument, merong you've taken everything out of context already. With sympathy with China, yan. Alam na sympathetic to Beijing. Considering our national security situation, di ba? Ayan, hindi personalan yan. Tama. Because the alleged threat is not to be taken literally daw. Hindi lang sympathetic. Defender ng China. Defender. Kaya medyo mahirap na pag-usapan. Mahirap na magkaroon ng national security meeting, no, na ganon. Actually, medyo naranasan ko niyan dati, Ami Naimbitahan ako dati sa Executive Committee ng National Security Council nung panahon ni Presidente Pinoy. No? Inimbita ako ni National Security Advisor General Garcia at saka ni Secretary Jesse Robredo. Kaso nakaisang lang ako, may nagreklamo na bakit daw sila mag-report sa isang kalaban. Kalabang ka pala. Hindi naman national security threat. So kalaban ng turing sa'yo. Anong paksyon naman yung nakaaway mo doon sa... kalaban.
talaga si Tito Ronaldo. Wag na natin sabihin, no? Kalimutan na natin 'yon. Oh, sige, wag muna natin umukatin. Mahirap rin eh. Nagpuputol-putol si Tito Ronaldo. Baka mamaya. Nagreklamo na high ranking. Yung yung sinasabi mo nagreklamong high ranking Ed nung reporter tayo sa Malacanang. Sila yung tropang nagsisiko sa atin para hindi tayo nakakalapit kay Tita Cory. Okay. Oo, ginaganon tayo. Ginaganon kami nun. Talaga bodily. Bodily, pinapalayo kami. So, yun. I suppose that's the biggest story for today, no? Yung EO number 81. Sabagay, it's a Friday and Yes. most people are Yes. not even going to work anymore. At least It's a up to next week. clear political statement. Kasing linaw ng umaga. Yan yung opening salvo nila. Pero related sa yung ongoing debate doon sa budget, nag-order din si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na bawal na ang mga kandidato in particular from showing up kapag merong distribution ng AKAP. Yan. Merong ganyang order ngayon. Kaya titingnan natin kung paanong enforcement. Saka, dapat sinama niya yung Ikes, ano? Oo, yung Ikes. Dapat sinama yung Pero, Ikes. Wala lang sila, Ami. Mag-recommend na lang sila silently. Silent na lang yung kanilang recommendation. Para hindi nakikita yung... Bali wala sa kanila, mapapagod pa sila nun. Pero, Ami, are we talking about new candidates or does this also include re-electionists? Candidates lang nakalagay dito, generic, di lahat. Kasi di ba, the electionists are still legislators until way past election day. Candidate na, may pinail na certificate of candidacy, kilala na sila lahat. Yeah, Meron na, sinasama na sila sa survey. Meron na tayong listahan official sa COMELEC kung sino ang kandidato, sino yung party list, so we should know. Anyway, pwedeng tumulong dyan ng mga, di ba, yung mga concerned citizen, edi i-post nyo sa social media, yung nagbabiolate. In fact, dapat nga yung DSWD mag-utos sa mga personnel nila, di ba? I-livestream nyo nga yan, o kaya i-video nyo. Pero diba? sabi nga sa atin ng DSWD, from the very start, bawal naman talaga, kahit hindi election, bawal naman talaga sa Hindi, at least ngayon, pwedeng sabihin ngayon ng mga tao nila, inutusan na kami ng sekretarya, specifically, bawal ang kandidato. Bawal, siguro dapat maglagay ng mga streamer, kapag bigayan yung mga ganyan, bawal ang mga kandidato, utos ng DSWD. Siguro pwedeng ganun. Para medyo mahiya. Di ba? But I also heard that in April 2024. Starting ngayon o sa simula ng election campaign? Yan ba ay election ban o talagang ban siya? Campaign, malapit na campaign, official campaign period. For the nationals Saka, is wala pa February namang 11. nire-release ngayon na AKAP Medyo, yun naman yung suggestion ni Senate President Frank Drilon, di ba? I-delay nyo yung release na lang ng mga ayuda na yan. Yan. Kaya tatama yan dun sa kampanya. Malapit na kampanya eh. So parang talaga siya, election ban. Yeah. Parang hindi talaga siya tatama siya sa election ban. But that's DSWD, that's not COMELEC eh. So, meron din nga, meron pang isang istorya na na medyo late dumating ngayon. Aapil daw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources yung order ng Supreme Court na allowing commercial fishing within municipal waters. Dapat kasi hinarang na nila yung Antimano, di ba? Nung final yung case, dapat meron ng active opposition dapat from the BFAR. If you are standing for the rights of the marginalized fishers, dapat ginawa na nila. Ngayon daw i-appeal nila. Okay, local candidates, including congressmen, ang kanilang campaign period starts March 28. For, of course, nationals, mga senators, that starts February 11. So that's when they are officially hindi naman sinabi ng candidates. DSWD na it's an election-related thing. So we're presuming na agad-agad dyan. Must start now, immediately. Okay po. Tapos may binitawang salita si Executive Secretary Bersamin via Mase, our reporter doon sa Malacanang, si Maricel Halili.
and we quote Bersamin, EO81 is issued to reorganize and streamline the membership of the NSC. At the moment, the VP is not considered relevant to the responsibilities of membership in the NSC. Nonetheless, Irrelevant pala siya. when the need arises, the EO reserves to the President the power to add members or advisors. End of statement. Parang mas masakit yun. Oo nga. Wala naman ako sinabi, binasa ko lang eh. Mas mabuti pa ang tawagin ka na security threat kaysa tawagin kang irrelevant. Irrelevant. Well, yeah. Pero kasama dyan yung mga dating presidente. Kasama dyan si GMA. Hindi bali na si former President Joseph Estrada mukhang may sakit eh. Hindi na yun masasaktan siguro. Pero si GMA is active in the House. But si GMA kasi minsan di mo At saka malaman si eh. GMA malapit sa mga Duterte. Oo. Malapit Yan sa na mga nga. Duterte at malapit din sa China. Yan na nga. Yan na nga. Tsaka si GMA, hindi di naman mo siya minsan pinanggit na matimpla. irrelevant pa, no? Hindi siya specified. Hindi naman. Di ba? The last time we saw GMA sa photo op with Martin Romualdez na nakaganon eh. Yes. So, yes. Hindi medyo tumalab. hindi mo malaman kung saan siya minsan talaga, parang namamangka siya sa 2, 3, 4 na ilog eh. Hindi tumalab. So, Parang mas takot sila kay GMA dahil dumidikit sa kanila. what's the saying again? Keep your friends close, but your enemies closer. Yes. Oo. Exactly. Si GMA yun, hindi si ano. Oo. But also, mga bako, you also have to consider this eh. Yes, clearly this is a message, the EO81 is a message to the Vice President and to the Dutertes, especially considering that it did not have to be issued to begin with. Kasi, you know, the NSC is basically a recommendatory body. The President could have just called any member of the NSC and just not call it an NSC. You don't really have to Pero, issue... Ed, paano kung nagtawag ka ng NSC, biglang sumipot yung mga member? No, I mean, you don't have to call it an NSC meeting. You can just invite officials to a alam meeting. naman, itulak mo yung palabas ng Malacanang. Para yan yung mga politikong biglang sumisipot doon sa ano, parang mga kabute, sumisipot doon sa akap distribution. Hindi mo yan maitutulak dyan. That's true. Nakakahiya naman. Tsaka lahat ng mga papeles na ibibigay sa NSC meeting, kailangan mo ibigay doon sa kanila. Yeah. Lahat Yeah. ng mga confidential documents. No, what I'm saying is that the Ako President does pwede not even nilang have to call an i-invoke yung NSC ano meeting. yung membership nila eh. Member ako dyan, bakit wala ako dyan? They can invoke. Yeah. What I invoke is that the President does not even have to call officially an NSC meeting. He can just summon select officials and call it an inuman. Pwede, ang ginagawa nila, yung tawag nila, Executive Committee ng NSC. May ganun, Executive Committee. Yun, Executive Committee. Mas smaller group yun. Mas smaller group yun. Yeah, puro mga cabinet secretaries lang yung halos eh. And the NSC... Yes. O kaya pwedeng yung Cabinet Cluster on Security. Pero- Yan na lang. Di ba? Cabinet Cluster on Security. Parang several ang objective nila rito eh. Clearly, yung isang relevant objective ay political statement. Yeah. Di ba? Yun yung isang mahalagang objective. Yung isang objective ay matanggal sila sa National Security Council, hindi sila makareceive ng mga confidential document. Pero yung isa ay clearly a political statement. And it's a So statement coming that at the comes... start of the year, ibig sabihin, no unity. Kasi lahat ng statement ng New Year sa Kapasko, yun yung mga let's unite, di ba? Ganun-ganun. Forgive. Hindi naman forget, pero forgive. Di ba meron ganun mga statement? And, The New Year lang umabot, ano? and this political statement comes a week before Congress assumes session, a week before Yes. the Iglesia ni Cristo goes into its Yes. mass mobilization, and so on down the line. So it gets more Yes. interesting. Mukhang nakadikit Yan. dyan doon, Ed. Kaya nga Mukhang eh. nakadikit dyan sa The mga timing is January ano? events. The timing is auspicious or suspicious? Which one? Take your pick. Baka pareho. So, yun. Tuwing January at February, magulo dito sa atin, ano? Oy, mga bok, I think we have a guest already on the line. Jan, nandiyan ba yung ating guest? Si Yusek Gilbert. Sorry, let's bring him in. Yes. Undersecretary Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Sir, magandang hapon and thank you for joining us again.
Good afternoon, yes, Yusek. thank you rin, Sir Ed, Sir Ronald, and Ma'am Ami. Magandang hapon po and Happy New Year. Good afternoon, sir. Yusek, Yes, Happy sir. New Year, Yusek. Happy Kasama New rin Year. ba kayo Yes, sa sir. National Happy New Year Security po. Council? Hindi po ako nakaka-attend ng mga meetings nila. Opo. Well, sir, siyempre, of course, this is going to be about yung Pogo ban. Natapos na yung Yes. taon, so goodbye Philippines na yung Pogo. Pero, Opo, tama po yun. earlier kasi you were quoted as saying, I remember yesterday, 1,000 pa yung hindi mahanap na paso. 11,000. Nga sir, I'd like to reconcile the numbers kasi I think as of last night, the figure we got from you is 1,000 yung pinaghahanap pa na na mga foreign nationals who are part of Pogos na napaso na yung kanilang visa. Pero BI naman's number is 11,000. So we're trying to reconcile, sir, kung anong kaibahan ng dalawa or is there something else dun sa context? Opo, nagsimula po kasi yan dun sa 20,000 plus na nag-uuwian sa datos po yan ng Bureau of Immigration. Yes, sir. And yun nga, yung 11,000 po na yun po yung mga hindi pa po nagre-report sa kanila kasi po since nung October 15, nagkaroon po ng downgrading. Yung mga working visa po nila, binalik na po sa tourist visa. So, ibig sabihin po, 30 days or 60 days dapat nakaalis na po sila rito. So, yung hinahanap po na yung sinabi po ng Bureau of Immigration na 11,000, yan po marahil yung nasa listahan nila na hindi pa po nagre-report sa kanila. At na mga tourist na po ang status nito. So kung ito po ay makikita na nagtatrabaho o mahuli sila na gumagawa pa rin po ng mga small scale na mga POGO operation o kaya nagwo-work po sila without proper permit, working permit, sila po ay nagbabiolate ng immigration laws natin. Basically, sir, wanted to mga to ngayon. Tama ba? Opo, yan po pinaghahanap, pinagre-report actually yan ng Bureau of Immigration, sir, sa kanilang opisina. Yusek? Bago natuloy yung Yusek, bago. Chinese Embassy. May coordination ba kayo Hello, sa Chinese sir? Embassy or Chinese government? Dahil more than 2 years ago, naglabas din yung Chinese government ng memo na yung mga POGO workers na hindi babalik sa China ay kakasuhan nila ng criminal cases. No? Ibig sabihin yung Chinese government medyo anti-POGO rin eh. Meron ba kayong coordination, any kind of coordination with the Chinese Embassy? Maganda po yung coordination namin, Sir Ronald, ng Chinese Embassy. Actually, tama po yung sinabi ninyo na pag tayo po ay nagde-deport ng mga POGO workers na nahuli po natin nagtatrabaho sa mga POGO hubs, automatic po kinukulong muna nila yan at kailangan ipatunayan nila na sila ay biktima. Pero kadalasan po talaga, Sir Ronald, nakakulong po ngayon yung mga pinadeport po natin na mahigit 3,000 POGO workers. Yusek, bago nag-umpisa tong ban, sinabi niyo sa amin, naging micro na yung operations nag-break up na, nag-splinter yung malalaking POGOs at saka ang nagte-take over ngayon mga Pilipino na Kumusta yung niyo doon? Yung meron kayong mga operation, di ba? To neutralize yung ganong mga activities. Apo. Kumusta po 'yon? Tama po. Meron na po kaming pag-uusap na ginawa with Secretary John Vicrimulya ng DILG. At inaatasan niya na po yung kanyang mga local government officials, yung mga local government units, pati po yung mga pulis, na bantayan po kasi ito hong mga malalaking POGO na nahuli po natin at naipasara natin, talagang gumagawa pa po sila ng paraan na magkaroon pa rin po sila ng small scale POGO operation. At ang napipili po nilang puntahan ay ang mga resorts, yung mga gated subdivisions, yung mga condominiums. Nire-rent po nila minsan 6 months. Yung kausap ko pong local government officials sa Parting North, nire-rent po yung isang resort nila at ng 6 months at nang tinignan niya, sa baba nakita niya yung 2 truck na punong-puno po ng mga computers, mga cable at mga gamit pong pang-opisina. At nang tinanong niya kung ano yung itatayo, ang sabi daw call center daw. Which is malayong-malayo naman ho dun sa itsura ng mga
ng mga dala-dala niya kasi hindi naman daw ho pang call center yung dating para sa kanya. Parang galing daw ho talaga sa Pogo na minadaling sinaksak sa mga vans, opo, sa mga trucks. Yung micro-operator, may balita ba kayo na involved din ng local government? Kasi hindi lang naman si Alice Go yung dyan yung nasabit sa ganyan, di ba? Meron ba kayong balita na ganon? Ganito po kasi yan eh. Yung sa meeting po namin with the President, ang sabi niya is napaka-imposible na yan ay biglang uusbong sa inyong mga lugar, especially yung mga local government officials, na hindi nyo malalaman, especially sa barangay po. Tama naman po yun kasi ito pong pagtatayo ng mga POGO operations, kailangan po ng mga magpapasok ka ng mga computers, magpapasok ka ng mga tao, tapos yung presence po ng mga foreign nationals, kailangan obviously nagkakaroon po ng presence ng foreign nationals, tapos marami na pong tao na dumadating dun sa isang lugar na yun. So marami pong indicators, ma'am, na tinuro kami sa mga local government officials para po malaman nila na ang isang lugar po o ang isang bahay nag-i-sponsor po ng isang POGO operation activity. Yusek, ito ba mga gamit ng mga POGOs ay hawak nyo? Hindi nyo binibitawan? Dahil marami kasi nakaka-monitor ngayon sa black market na maraming binibenta ng mga POGO equipments, mga computers, mga cellphones, kahit mga lamesa. No, kaya ang tanong ko, yung mga nakumpiska nyo ba ay hawak nyo or yan ay sinoli nyo? Ganito po, yung mga subject po ng mga search warrants natin, hawak pa po yan ng mga searching units like CIDG, yung Anti-Cybercrime Group o kaya ng NBI. And yan pong mga, kung magpupunta po kayo sa Facebook, particularly sa marketplace po, at tapos itatype nyo po doon yung POGO Pullout. Pag nag-type po kayo ng POGO Pullouts, lalabas po doon yung mga tinitindang computers, mga cellphones, mga furnitures, minsan mga sasakyan. Dami. So, yun po tingin ko, Sir Ronald, yun po yung mga nagsara na ngayon madaling binebenta, madali ang binebenta yung mga properties po nila. Yusek, ano ulit yung search, search? I-search niyo po, sir, sa marketplace po, sa Facebook, sir. Punta po kayo sa marketplace. And then, i-type niyo po yung mga POGO Pullouts. POGO Pullouts talaga? Opo. Pero advertise talaga siya. The sale is not naman illegal, no, per se? Baka mamili ang Philippine Star. Baka mamakya ang Philippine Star. Ito, 500 pieces, POGO Pullout monitor. 1,300 per monitor. Baka matuto rin po kayo mag-operate ng online dyan. Pero Yusek, these things for sale, they're not necessarily illegal, I suppose, kasi they closed naman, if these were legitimate POGOs that closed shop, pwede nag-fire sale sila. So it's not necessarily illegal. Opo, hindi naman po, tingin ko, kasi yung mga binibenta lang naman po nila dyan, mga furnitures, and then yung mga computers, hindi ko lang alam kung may mga laman pang mga mostly nakikita ko mga monitor mga computer monitors. Opo, tama po. 1,300 pesos po each. Yes, ganun na po ang presyo. Minsan makakabili ka po ng 700 Kaya almost 2 months na po yan na ganyan na marami pong nagbebenta ng ganyan. Tsaka aircon. After po na, pati mga aircons, mga furnitures, nandyan po. Bibili po kasi si Ed Yusek, ano ba ang estimate nyo? Kano ba karami pa yung natitira ng mga foreign POGO workers dito? Batay sa estimate ng PAOK. Sir, pakiulit po, sir. Nagputol-putol po. Nagchapi ka. Batay sa estimates ng PAOK, gaano karami pang POGO workers, foreign POGO workers yung natitira sa Pilipinas? Ako sa tingin ko, baka kulang-kulang 20 pa po. Kasi yung nasa record po ng immigration, yan po yung nasa record po nila. Yung mga dati na po, kasi hindi pa po IGL ito, POGO pa ang tawag, may mga pumapasok na po dito. So that was 4 years, 5 years ago pa po yun So yung sa record lang po, nung naging IGL na po, so yung tingin ko yung 11,000 po na yun nung IGL na, nung nagre-record na sila. But
Yung mga nauna po, tingin ko mas marami pa po yun eh. So mga So, 20,000? yun lang po ang tinitingnan namin. Tingin ko baka close po. Wow, Yusek, that's a lot of involved people. pa rin ba kayo dun sa ano? You were pursuing, may parang sindikato, di ba, na nag-i-issue ng mga fake Philippine birth certificates. Kayo pa rin ba yung involved doon sa operation na yon? Saka ano na yung doon, yung status ng investigation na yon? Actually, ma'am, ang OSG po, ang Solgen po natin is nakialam na rin po sa pag-iimbestiga, no? Naghahagilap na rin po sila kasi nakita po nila na libo-libo po yung yung mga pangalan po ng mga fake identities na lumabas diyan sa birth certificate po natin, Philippine birth certificate. So ang Solgen po pumasok na po para mag-imbestiga na rin po. Kasi ang sa amin po kasi ang iniimbestigahan lang po namin yung mga pangalan na lumulutang po doon sa mga investigasyon na nangyayari sa amin. Like yung grupo po ni Alice Go, yung grupo po ni Cassandra Leong, yung grupo po nila Tony Yang, yung mga kapatid po ni Michael Yang at yung mga kasamaan po niya. But yung iba po na lumabas na libo-libo po ang nakita natin, ang tumutulong po sa investigasyon namin dyan is yung Solgen na po. Paano, Yusek, anecdotally, marami dun sa mga middle-level managers at mga heads ng mga pogo na yan, hindi na yan babalik sa China eh. Kaya sila yung nangangailangan talaga ng mga fake birth certificates na yan. Apo, tama po yun, yan, Sir Ronald. yan yung mga nakatira sa mga magagandang condominium dito sa Pilipinas. Hindi na yan babalik. Apo. Tama po yun. Tsaka namarkahan na po sila eh. Sir, dahil po sa coordination na ginawa natin sa China specifically, may mga namarkahan na po sila mga pangalan. Yung mga umalis po noong mga 4 years ago, 3 years ago, at hindi pa po bumabalik hanggang ngayon, may namarkahan na po nila yan. Ngayon, ang ginagawa po nila dyan, minsan po, kinakancel na po nila yung mga passports. So yung mga yan ho, talagang naghahanap na ho ng mga dokumento at gagawa po ng paraan na ma-legitimize through fraud identities o fake identities yung stay po nila rito para magka-dokumento po sila. So yan po yung mga sinasabi mo, Sir Ronald, na talagang wala nang balak umalis. Yusek, may update ba kayo dun sa case ni Alice Go? Alam na ba natin kung sino yung mga tumulong sa kanya para makaalis ng Pilipinas? Meron ba tayong confirmed na kung paano sila nakalabas dito? Kasi marami pa rin hindi naniniwala. Ang alam ko po nag-iimbestiga dyan, ma'am, yung CIDG po, yung PNP, yung as to paano nakaalis si Alice Go, no? At kung sino, ma'am, yung kanyang mga kasabwat para siya ay matulungang mailabas po ng Pilipinas. Pero wala ba kayong effort na na hindi na yun maulit? Kasi parang kung totoo yung kwento niya, napakadaling umalis ng Pilipinas yung mga fugitive, Sumakay ka lang na yate dyan sa Manila Yacht Club, pwede ka na palang makalabas. Meron bang effort within the government para ma-plug yung mga loopholes na yan, para hindi basta-basta napaka-porous ng mga natin, border natin? Tama po, ma'am. Actually, sa record po natin, sa mga ports natin, ang nasa record lang po yata natin for the whole Philippines, nasa 300 plus lang po yung ports natin. Pero yung sa latest po na survey na ginagawa po namin, sobra-sobra po eh. Sa isang probinsya lang po, nasa 300 na yung mga private ports na ginawa eh. So yun ho, doon pa lang, makikita nyo sa isang probinsya nasa 300 na, hindi po nakarehistro yun. So ibig sabihin, kahit sino po pwedeng pumasok doon. Pwedeng maglabas at pwedeng pumasok. 300 per province. Marami-rami yun, Ed. Private ports. Ang dali-daling umalis ng Pilipinas. I have 7,000 islands. Related sa tanong ni Ami, Yusek, may information na ba kayo paano nakalabas si Harry Roque sa bansa? Yan na nga, yung di ba mga ganyan, paano? Ang immigration naman po, sir, ang nag-iimbestiga diyan, sir.
Opo. Actually, sir, we Dati, talked to ano Yusek, nabanggit nyo na yung PAOK ay ina-explore yung mga cases na pwedeng isampa kay Harry Roque. Ano na nangyari doon sa ganung klaseng exploration? Sir, marami na po tayong naisampang kaso, ano. Even qualified trafficking, no bail po 'yun, sir, laban kay Harry Roque, kay dating Secretary Harry Roque. At bukod po doon, may mga iba-iba pang kaso na ipinail sa kanya ang iba't ibang agencies like yung AMLAC, alam ko may pa-file din pong kaso sa kanya. At yung ibang agencies po. Yusek, FYI lang, kasi I think it was a week ago, nakausap namin si immigration spokesperson, si Ma'am Dana Sandoval. Immigration po. We asked specifically about the case of Harry Roque kasi earlier last month, ang sabi ng Immigration Commissioner, they're looking at filing charges of illegal departure from the Philippines si Harry kasi wala siyang record of having left legally. But when you talk to Dana Sandoval a week or two ago, sabi niya, upon study by their legal department, parang walang Philippine law that specifically prohibits a Filipino from leaving the country via the legal route. In other words, wala silang mahanap na batas na maisampa sa kanya specific to wala kang record na pag-alis. So, mukhang blanco sila doon ngayon. Ganun pala yun. Sabi nga niya, mukhang kailangang amyendan daw yung batas para magkaroon ng ngipin pagdating doon sa mga taong labas-masok na bansa. So they have nothing daw in terms of a case that they can file as far as his leaving the country is concerned. Baka Ed, isang takot ni Harry Roque, yung nabanggit ni Yusek, na qualified human trafficking, yung possible na isasampa na kaso ng AMLA, etc. Dahil yung mga kaso na yun, seryoso mukhang non-bailable yung kwanton hindi ko sure pero baka non-bailable. Tama po, sir. Yeah, certainly. Mga non-bailable po yun, sir. Mga non-bailable certainly. Pero kasi yun nga kung if a case can be made for his illegal departure, mas madali yun kasi nakaalis ng walang pero wala not even that can be made Siyempre, it's more complicated to go to the other violations of law na trafficking. Mas komplikado, mas mahirap patunayan yan versus yung illegal departure. But anyway, FYI lang, sir, yun ang usapan namin with the BI noon. So mukhang may problema sila doon sa kasong yun. Opo. Tatanong ko na rin po sa mga prosecutors natin kung as to nagkaroon po ba ng immigration violation itong si dating Secretary Harry Roque. Anyway, sir, mga bok, maggagap muna tayo. Maraming salamat, sir. Si Undersecretary Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Thank you, maraming sir. Salamat po at Happy New Year, ma'am and sir. Happy New Year. Happy New Year. Teka, baka mag-revolusyon yung ating guest ngayon. Kung sabi ko, ipasa natin si Undersecretary Rolando Toledo ng DBM. Ating kausap kahapon. I'm hoping that we have a better connection this time, sir. Magandang hapon, Yusek, and thank you for joining us. He's also with the Budget Preparation and Execution Group ng DBM. Sir, kamusta po? Yeah, good afternoon. Good afternoon, Ed. Good afternoon, Sec Ronald and Ami. Yes, magandang hapon po muli sa inyo. Magandang hapon, sir. Sir, ang ganda ng audio nyo ngayon. Alright, maganda na. I'm so much sure. better. Okay. I'm sure requesting. Yes, sir. Sir, yesterday kasi we had a discussion. You talked about yung, I think it's special provision number 3. Yung AKAP, am I correct? The amount of 26 billion appropriated for ayuda sa Kabos ang Kita program. And that's been the center of controversy in the past few weeks. And you talked about yung it's conditional. We're bringing in NEDA and DOLE as well. But sir, let me broaden the discussion a little bit kasi we've been so focused on AKAP, but there's also another social welfare fund that's being handled by the DSWD. And we're not really sure if it's still included in the final approved budget ng 2025. I think there was a proposal. AIX. The proposal was for 35.1 billion nata under the NEP for AIX for 2025. So confirm ba, sir, na it's still in the approved budget, yung AIX? Yes, the AIX is still within the
Department of Social Welfare and Development, yung budget po nila, okay, mayroon pa po siya for this 2025 budget. How much, sir? Is it still 35.1 as proposed by the NEP, or was it adjusted as well? Wait, I have just to take a look of the figure for the approved budget for the AX as far as the DSWD is concerned. Now, based on sa ating records dito sa kanilang AX, Anyway, sir, I was asking about AX kasi, di ba, with all the concern and putting in of safety measures for AKAP, kaya nga sinama nga yung DOLE tsaka yung NEDA para hindi maabuso, I suppose, yung AKAP. Pero AX po is almost like AKAP. It's the same thing, although it's for individuals in crisis situations, but basically it's the same thing. It's ayuda for those who are in need of additional financial assistance. In fact, if you compare the guidelines released by DSWD for both AX and AKAP, pare-pareho halos po, educational, funeral, burial, medical, and crisis assistance. Halos pare-pareho po pati yung qualifiers So I'm wondering lang kung merong conditional, kung may conditions din that were put in place for AX in the same way that AKAP was put under condition. Kasi po, AX po is also being used, maybe use is not too strong a word. AX po is also beneficial to some legislators. Okay. Now, based dito sa ating yung veto that was signed by the kakibat doon sa ating budget, hindi siya kasama sa conditional implementation because that is actually a regular program of the DSWD. While the AKAP po, this is what we call changes and insertion in the budget. That's why hindi siya na conditional veto. Kasi even before the budget submission, nasa NEP na po siya, kaya that's why it's not part of the conditional implementation because that was already evaluated even before we submit the NEP because that is the regular program. Unlike Yusek yan sa AX, meron din ba diyang provision mentioning any role for politicians sa distribution? Kasi yung sa AKAP sinabi nyo, nowhere in the provision does it say na merong role doon ng mga senador or congressman or whoever Meron sa AX, in the case of AX, ganun din ba? Wala ding role na nakaspecify for politicians in the distribution? As I understand, Ami, as far as the guidelines for the AX, there's no specific allocation or mention of the district or how much is allocated for congressman or for the senator. Because this AX is intended really for those people na talagang nangangailangan ng tulong. Not exactly bawat distrito ay mayroon. So ganun po, there's kumbaga based on need ang itong AX na po ito. Yusek? Yes, sir. Yes. Nung press conference during the signing of the budget, sabi ni Secretary Recto na yung mga natanggal dun sa bicameral meeting ng Senate at saka House dun sa budget ay pwede naman daw maibalik during the implementation. Pwede naman daw kunin dun sa mga unused funds or unprogrammed funds ng gobyerno. Ibig bang sabihin nun, even theoretically, even yung nawala sa DPWH ay pwede pa rin ibalik kahit na bito? Yung may ganun pang klaseng possibility. Dahil sabi nga ni Secretary, ay, yung mga nawala, theoretically, ay pwede pang maibalik sa implementation. Okay. Let's, intindi natin, yung direct veto po, talagang hindi na siya mapupundahan kasi that is, kumbaga, hindi siya existence as if it's not already existing po siya. So, hindi na po. Ang sinasabi lang po dito siguro, yung mga programa na kailangan immediate and urgent, na kailangan ng ahensya, ay yun doon pwede nating itap yung unprogrammed appropriations if ma-follow natin yung conditions, which is, sabi nga doon, there is supposed to be an excess
revenue to support the, kumbaga, yung unlocking the unprogrammed appropriations. Yusek, Ami, you want to go ahead? O ako muna? Hindi, tanong ko lang Sige. yung kasi may bago na namang kontrobersya ngayon eh. Yung definition ng yung pagde-define ng budget allocation per sector. Kasi yun ang sinasabi diyan sa education eh, na mas mataas ang allocation for the sector compared to a department. Pwede ba yun? Di ba parang ano yun? Medyo may konting daya yun. Kung mas mataas yung isang buong sector sa isang departamento like the Department of Public Works and Highways, kini-question yan ngayon. In fact, pinag-aaralan daw ngayon ng mga teachers group whether they should take it to the Supreme Court kasi nagrereklamo sila na ginawang sectoral yung allocation for 2025 at sinama nga lahat na ng klaseng school, although maraming state-run schools na hindi naisama. Nagtataka sila kung bakit ganon. Ano ba talaga dapat? Is there a specific rule sa ganyan, sa allocation na sector ba dapat o departamento ba dapat o ano? Okay. Dagdag lang, Yusek, dagdag lang sa tanong ni Ami dahil nasa gobyerno rin kasi ako before, hindi naman namin isinasama sa arithmetic ng education. Halimbawa, ang PMA, ang Philippine National ang Local Government Academy, etc. Bakit ngayon sinasama siya? Ginajumble siya together as total ng education. Dati naman hindi ginagawa yun, di ba? Ang budget po para sa edukasyon ay sa ngayon po ay nanatiling highest budget priority pa rin natin. Sa by conversion po, ito ay nabigyan ng 1.056 trillion at ang DPW, kasi kinukumpara sa DPWS, so babanggitin ko ang DPWS, at nabigyan po ang DPWS ng allocation ng 1.034 trillion. Samantala po, ang DPWS budget ay maaari pang bawasan po ito sa pamamagitan ng yung direct veto po ng 26 billion po na binito ng Presidente. So, yun nga po, consistent with the exercise of the Congress constitutional invested power of the purse, we deferred the initial computation of the House of Representatives from the Bicameral Conference Committee report, which presents that the education sector continues to receive the highest budgetary allocation as mandated by Constitution. So, sila po ang nag-identify or gumawa ng ito po kung how is the education will be kumbaga composed of para maging number one pa rin siya as priority ng ating gobyerno. So, yun nga yung tanong ko, Yusek, dati hindi naman kila-cluster siya, yung aggregates. Diba? Dati by department. Pwede mo rin kasing gawin yun sa public works. Almawa, yung sa DOTR, yung sa DOTR, pwede mo rin sabihin public works din yun, yung budget nila, no, et cetera. So, medyo parang anomalous na ika-cluster mo yung mga aggregates, gagawin mong sector. Parang ngayon ko lang nakitang ginagawa yan. Ako rin, alam ko, by department dapat talaga. Yeah. Ang ano lang naman dito sa amin lang po, sila po ang nag-identify po being sila po yung nag-approve ng ating budget. So we defer to them kung yung kanilang power of the purse as to the initial computation of what is supposed to be for the education. So yun po yung lumabas that they provided to us that the education sector based on the Congress computation na yung po still the budget education. But I understand po na sinasabi nyo po kasama po doon sa ating education yung iba-iba pang ahensya just like for example yung sinasabi nyo yung siguro masasabi yung CHED, yung SUKS and even TESDA. That is because yun po yung binigay sa atin ng Kongreso na computation as to what's supposed to be the portion of the budget for education. So yun lang po, I cannot answer you kung bakit ginawang sector yung approach rather than just the education sector or rather Department of Education. But I guess I don't know if there is another actually opinion as to the composition of the education, which is actually
merely a directory as to the following the components or composition of the top 10, being the education as the highest, having the highest budget every year. Yusek, ako, pahabol na lang. I'll go back to the ayuda question. I understand you were saying kanina nga na unlike AIX, AKAP was just an insertion in the budget. By that, I suppose what you mean is that hindi naman siya kasama sa NEP talaga na sinabit ng Malacanang, itong AKAP. Yes. Pinasok kayo ng Kongreso. Like last year. I think that was the same problem last year. Pinasok kayo ng Kongreso last year. But anyway, pero my question is, so anong pinagkaiba ng AKAP sa AIX? They're basically the same except that one is a regular program, but they're basically the same thing. They're both for people who are in crisis because of inflation, the prices of goods, and they're in need of money. But yung AKAP, kailangang i-qualify ang distribution, putting it under both NEDA, DOLE, and DSWD. Whereas yung AIX has been there for quite some time, which is the same thing din naman, walang qualifiers. I asked that kasi AIX has been used by, it's been noted that AIX has been used by several legislators, especially senators, in the past. Yeah. What is in the provision, the special provision number 3 of the DSWD, specific for the AKAP, is, ang sabi dito kasi naman is for financial assistance for not limited to food, medical, funeral, cash relief assistance, or rice assistance. So basically, it expand the coverage rather than just for the AIX lang na yung particular program yung sinasagot niya. So, yeah. But of course, sabi ko nga sa inyo, this is subject to the guidelines that will be crafted by the 3 agencies as a convergence effort by the NEDA, DOLE, at the same time DSWD. So I think the difference here right now is yung convergence effort na para makita natin na itong ating programa as far as AKAP now is concerned, given the ng presidente, is to actually sisiguraduhin na maging mas makabuluhan ang implementasyon ng AKAP alongside with other social interventions upang tunay na makatulong sa nararapat na beneficiaries. And even siguro dito, ang mangyayari po, that's why they have these guidelines to be issued by the 3 departments to para maiwasan ang misuse and duplicative and fragmented benefits. I understand. And of course, this will also be kumbaga covered by other rules and regulations and jurisprudence na dapat isaalang-alang ng DSWD, DOLE, and NEDA sa paggawa ng guidelines ito. I understand, sir. Pero wouldn't it make more sense na pati yung AIX to put under convergence effort para walang abuse? In the same way na AKAP ganun? Maaring tama ko dun, Ed. But of course, given the situation right now, the AKAP is now the, kumbaga, binibigyan natin ng pansin ngayon is because this is an addition or insertion from Congress. That's why we have these folks. Because sabi ko, AIX is already an existing program. Probably in the future, moving forward, that is could be considered. That's why tinitingnan na po na para maiwasan na po yung misuse duplication. Kaya yung AIX, baka yung mga ginagawa na ng AIX o sinusuporta ng AIX could no longer be provided by the AKAP. Okay, maraming salamat. Yusek, Ami, we're going overtime. gusto mo tayo? Tanong ko lang kung may timeline sila doon sa paggawa ng guidelines. Kasi baka naman pwede ilabas nyo yung guideline after the election na. Yeah. That is, I cannot answer right now. Hindi makakapag-release ng pondo hanggat walang guideline, di ba? All right. Okay. Probably noted on that, but I cannot answer you directly kung pwede after the election na po yung paggawa. Pero because that all depends on the 3 departments as mentioned. Okay, maraming salamat. Yusek Rolando Toledo, sir, thank you. We really appreciate your answering your questions and your coming back. Maraming salamat. Maraming salamat for the opportunity. Thank you, sir. Thank you, Yusek. Okay. Kahit sutil si Ami. Okay, maraming salamat. Sutil na Ami Pabintuan ng Philippine Star at sutil na Tito Ronald Llamas mula sa Baguio City. Happy weekend, mga kababayan.
Join us again tomorrow. Join us again on Monday at 4 p.m. for the StoryCon. I'm Ed Linga. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the StoryCon Group.